Si Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Bahagi yun ng paanyaya na ipinahayag ni Jesus, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. So, tayo ay mapayapa na. O baka tayo nagugulumihanan na yung kapayapaan ay hindi lamang po sa walang gera, walang away, ngunit ang katatayuan ng sarili. Kalimitan ng sarili, nakakatulog ka ba ng mahimbing? Hindi lang basta nakakatulog, mahimbing ang tulog. So bahagi yun sa akin, marami tayong salitang ginagamit, natatakot, na nagugulumihanan, nalilito. Bahagi yun na kung saan makita natin ay kabaligtaran ng kapayapaan. Alin ba ang mga umaagaw ng ating kapayapaan? At ang paanyaya ng Jesus, isang paanyaya natin na mapagtibay natin na nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan. So we come in this song, may tatlong, kung tawagin ako natin, na kalimitan ng dahilan ng ating kawalan ng kapayapaan. Yung tatlong kapit pagaman para hilong-hilong, hindi tayo sabi ay nakatulong ng mahimbing. Yung una ay tinatawag natin depression. Ano yung depression? Yung tinatawag ngayon ng mga kabata, hindi ka makabukod. Yung mga bagay na iniisip mo na nagdulot sa iyo, psychologically, physically, religiously, socially, historically, na mga bagay na hindi kalugod-lugod. Bahagi yun. Yung mga halimbawa, sa ibang ere, sabi na, anyaya ng Jesus, isang pinakatakot ng bagay rin, yung iwanan, yung mga naiwanan. So, kasi ano sabi sa ibang ere, pupunta na ako sa Ama. Bahagi yun. Tayo ayaw namin na tayo iniiwanan. So, yung mga nakalipas na pangyayari na nagdulot sa atin na kawalan ng kapayapaan. Maaaring yung mga nadidepress ka, gawa ng iniwanan kayo ng mga sa buhay. Maaaring gawa ng yung mga natalo ng nakaraang eleksyon o yung mga leader, kung yung mga leader, masama pa yung loob kaysa mismo sa mga tumakbo. So, yun, depression. Mga nakalipas na hindi maiwanan. Pangalawa, ay yung tinatawag nating anxiety. Ano man ito? Yung future. Yung bahagi natin, kukuha ko ng isang bukas. Nahirapan ako, nagugulumihanan ako, kasi hindi ko malaman kung papasa ako sa pagkuha ko ng isang bukas. So anxiety, yung mga bagay na kung saan ay hinaharap natin na dahil sa walang katiyakan, nababagabag tayo. Pangatlo, yung tinatawag natin stress. Ito ay yung kasalukuyan. Halimbawa, ay makakasalubong mo yung inutangan mo na nananingin sa iyo. Wala kang pampayag.
Kaya hindi ka naman wala ka namang ibang malulusutan. Pero nangyari, may stress ka. Ikaw ay nanginginig, hindi kaya ay masama yung pakiramdam. So ito yung tatlong ito, depression, stress, anxiety. Yan yung mga nagnanakaw ng ating kapayapaan. Nakutusin. Maliban mo, na tinatawag natin absence of God. So maaari yun, mamakita natin sa Ebanghelyo, sa mga banal na kasulatan na ating pinamaning ngayon sa araw na ito. Sabi ko nga, isa rin yung mali, yung ipinapahayag ng Jesus na ako'y aakit na sa Ama. Ano pa? Yung sa unang pagbasa, sa aklat ng magawa ng mga apostol. Bakit? Anong binanggit dito? Sinabi ng mga apostol na nabalitaan namin na kayo ay may mga taong galing sa Juda na nagpunta kasi nagbigay sila ng sulat sa Syria, sa Syria. Yung tawagin natin ay may northwest ng Israel. Na kung tawagin natin ay west of Asia. Ay nasa south of Asia. So, mas kilala natin sa tawag ng Middle East. Saan pa? Sa Antioquia at saka sa Cilicia. Sa Antioquia at Cilicia, ito yung mga bayan ng Turkey, Europe, na ginugulo sila. Bakit? Kasi may nagsabi na kapag hindi kayo nagpatuloy, hindi kayo maliligtas. May naalala tuloy ako na may nagsabi na may mga grupo kasi na mga hindi naman mga Katoliko nang sinasabi, kapag hindi nyo binoto ito, mapapunta kayo sa impyerno. So, parang gano'n. Parang magdudulot na pagkabalisa. Bunabalisa yung mga mananampalataya ng Syria, Cilicia at Antioquia. Kaya ang nangyari, nagkaroon na tinatawag natin Council of Jerusalem. At ano yung binigyan ng pagninilay? Yung pagtutuloy. Kasi nga, yung ating pananampalataya galing sa mga Hudyo. At alam naman natin ng mga Hudyo yung right of initiation nila ay pagtutuloy. Sabi nga ng doktor, may mga magagandang benefits ng pagtutuloy. Pero kapag nag-usapan ay dito ba kayo magdudulot ng pagliligtas? Hindi, magpabinyan ka. Magpabinyan ka. Kaya ito sabi ng sulat na pinadala kina Bernabe at Pablo at pinaliwanag na Judas at Silas. Sino ba Judas ito? Hindi ito Judas Iscariote. Kasi nagpakamatay na si Judas Iscariote. Hindi rin ito si Judas Tadeus. Ito yung Judas na kanyang maalala ay dapat isa sa mga candidate na dapat ipapalit kay Judas Iscariote. Pero napili ay si Matias. So, yun yung mga nagpaliwanag sa mga nabanggit na lugar. Na ano yung kailangan? Ang kailangan ay tanggapin si Jesus sa sakramento ng binyag, no? Huwag kakain ng karne at ng dugo na inialay sa Diyos-Diyosan at huwag makikita. So yun yung pinahali. So napakalaga po na nililiwanag yung mga bagay na ito na maaaring magdudulot ng kagulumihanan sa mga mananampalataya. At doon magbibigay ng
kapayapaan ng kapanatagan ng kalooban. Kaya nakukusin ko yung ating simbahan. Kaya ang simbahan natin na may mga pamamaraan na makita natin, inilalangin sa atin yung tunay na kapayapaan at tinutulungan tayo na magkaroon ng kapanatagan ng kalooban. No? So kaya po kasama rin yun siguro yung nakalipas na conclave. No? Sabi nga ay yung ating Papa ko, Pius the 14th, no? Yung pangalan ng ginawa niya, ay hindi lang ba siya nanalo? No? Sa bagay kong tawagin natin, ating election kasi kahit isa lang lamang mo, panalo ka. Sa atin hindi. Kinakailangan niya rin. 75% of the total voters population. No? 2/3. Hindi lamang lamang ka ng isa. Hindi lamang 50 plus 1. No? Ngunit alin, 75%. At yun ang huwag namin kalimutan kasi bakit ito yung pananampalataya na nananangin sa atin na bigyan tayo ng kapanatagan ng kalooban. So ano ngayon ang gagawin natin kapag tayo nagulumihanan? Una, humingi tayo ng tulong. Yan man ay depression, stress, or anxiety. Humingi tayo ng tulong. Pero sana yung taong pupuntahan natin, hindi marites. Kasi baka kapag kinuwento mo yan sa marites, ang buong bayan, malalaman kung yung kalooban mo at mga sikreto mo. Pupunta ka nun sa tao na mapagkakatiwalaan mo na handang pangalagaan ang mga sikreto mo. Ano ba? Magdasal. Napakahalaga ko yung ating panalangin. Sana lang punuin natin ng ating sarili ng panalangin. Kasi nagbibigay yung panalangin ng kapanatagan ng kalooban. Bahagi yun. Kaya nga kung minsan kapag sabi na natin, takot na takot ka, magdasal ka. Kaya malaki mo na itutulong na tinatawag natin ng formal prayer. Anong ibig sabihin ng formal prayer? Ama namin, okay din yung sarili ng dasal. Pero kapag yung emotionally stressed, mahirap po. Mahirap magdasal. Anxious ka, hindi kaya ikaw ay depressed. Mahirap mag-compose ng prayer. Pero kapag, alam mo yung sumasampalataya sa ulaan mo muna. Kaya hindi ka na mag-iisip. Makatutulong mo yun. Ano pa? Ay hingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Nabigyan tayo ng higit na pagkabayo sa panahon na ito ng pagkilos na nawa makita ko natin. Lalo na ngayon. Ngayon ay panahon ng alin na Jubilee of Hope. Pilgrims of Hope. Mga manlalakbay na may pag-asa. Bahagi yun. Yan ito ngayon ang Jubilee Cross nandito sa atin. Ito yung Jubilee Cross. Ito po ay ginalala sa lahat ng parokya ng diocese. Ito ay hanggang Sabado na lamang. Ililipat ko natin sa parokya San Pedro at San Pablo sa susunod ng Sabado. Ano ba ibig sabihin ng Jubilee? Sabi nga, iba yung Galilee. Halos pareho na rin Galilee. Masayang bubuyo. Ano yung Jubilee? Yung masayang pagpapasalamat. Bakit? Iniligtas na ayon ng Diyos. Iniligtas na ayon ng Diyos. Hindi lamang sa kagutuman, sa gera, sa sakit, sa anumang uri ng kaguluhan sa daigdig na ginagawa. Pero ito sila sa gawa. Nililigtas tayo sa mula sa kasalanan
at sa epekto ng kasalanan. Ano? Kaya nawa po ay hindi tayo magtiwala sa Espiritu Santo at tingin natin yung yung gabay na dulot ng Espiritu Santo. At muli sa lahat, mga umpisa na, humihili tayo ng sakramento ng Panginoon. Kasi yung kalimitan ng mga bagay na nagdudulot sa atin ng kabuluhan na ay may kaakibat ko yung mga kasalanan. Ano yung kasalanan? Kasalanan na maaaring gawa ng omission or commission. Ano yung omission? Yung mga bagay na nakalimutan. Ano? Bahagi o commission. Yung mga bagay na nagawa mo na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So, pagkakataon, ito pong mga ito ay mga ilang lamang sa mga paanyaya natin. Huwag namin kalimutan natin. Ang dulot ni Jesus ay kapayapaan. Nawa pakinabangan natin ang kapayapaan at kapanatagan ng kalooban na ibinibigay sa atin bilang mga mananampalataya. Sapagkat ang Diyos natin ay ang Diyos ng nakaraan,